Kahapon, nagkwento tayo. Yung isang kaibigan ko na 'pag nagpupunta dito sa bahay ay laging nananaginip. So, bakasyon siya sa'kin. Hindi daw siya pala panaginipin na tao, pero laging 'pag nandito siya or nag-stay siya dito mga 1 week or 1 month, grabe daw yung panaginip niya at araw-araw. So, first time daw niyang gano'n sa nangyari sa buong buhay niya. Yung habang kahapon nagko-content tayo, bigla siya lumabas na naginip na naman daw. So, accurate na mga panaginip ng mga dumi, tubig, mga symbols of dreams na para sa kanya. Ang nakakaloka, nanaginip na naman siya kanina. Pinatulog ko siya sa kwarto ko, lumabas na naman siya kagaya nung kahapon. Sabi niya, nanaginip na naman ako. Sa kwarto mo may nakita akong bangkay, nakahiga sa ilalim ng mesa. So ito yon. Ayan, diyan daw. May nakita daw siya diyan na nakahigang patay. Tulog daw siya no'n ha, napaginipan daw niya yon. So, hindi ko na siya in-interview, pero hindi pa natin alam kung yun ba'y panaginip or naghiwalay yung astral body sa physical body. Ang mga panaginip na merong location or tanda mo yung lugar ay kalimitan. Ang panaginip na yan ay dalaw kapag naaalala mo yung lugar. So, kung dalaw siya sa mga mahal natin or mga taong na maalam na, pwedeng ibang elemento ang nandun kapag may specific na lugar. Hindi na natin siya in-interview kanina kasi matatakoting tao yun. Hindi ko kinakwentuhan ng kahit na ano yun kasi sobrang matatakotin. Baka umuwi, hindi na ako samahan dito sa bahay. Nung nakita daw niya yung patay na nandito sa harap, lumabas daw siya ng kwarto at naganap ng tao para balikan yung patay. Then nagising siya. Yun ang very simple na panaginip. And then maya-maya, bumaba itong si Mamang, si Magdalena. Sabi niya na naginip din daw siya. Kukwento ko sa inyo, maganda to, part 2.